for today, How to Hydrate Fast, Effects of Coffee, Tea, and Sport Drink by Coach Noemi Velasco. So take it away, Coach Noemi. Good morning. Yes, good morning. Good morning po sa lahat. So, welcome sa ating VNC. Salamat sa opportunity to share ngayong umaga. Maganda po yung pag-uusapan natin kasi napapanahon sa ating klima ngayong mga summer. So, yan. Okay. So, bago po ako mag-start, i-share ko muna ng konti yung aking story also para magkakilala po tayo. Ako po si Noemi Velasco. Ako po ay 58 years old, turning 59. So nakakatuwa nga, sabi nga ni Coach Cecil, excited kami na maging senior. Bakit? Kasi nga po sa Herbalife, we became healthier, di ba? So nagsimula po ako kay Herbalife Nutrition, sabi nga katulad kanina with the canister of shake. So yun po yung unang-una kong natikman kay Herbalife, yung po shake natin na ano po na ginamit ko bilang pamalit sa aking almusal. Yan po. So, para po sa aking weight loss program, mabawasan ng timbang kasi po I was 187 pounds when I met Herbalife. At ngayon po, nakapag-lose na po ako ng 40 pounds, 40 amazing pounds na talagang ang tagal kong sinubukan tanggalin pero hindi ko magawa kahit anong paraan ng pagbabawas ng timbang. So yung dahil dyan, gumamit na nakainom na rin po ako ng mga iba pang products. Lahat ng product actually ni Herbalife pero ang top most favorite ko talaga yung ating breakfast, aloe tea and shake and also yung Nightworks natin. Yung Nightworks, yung active fiber complex na talagang paborito ko na sinasama sa aking shake tsaka sa aloe at sa tea, hinahalo ko rin po yan. Yung ating Simply Probiotic Herbalife line at saka yung Herbal Retreat 3 talagang nakaka-relax. So bago ko po nakilala si Herbalife, ako po ay meron very unhealthy lifestyle. Yung eating habits ko, para bang sabi nga seafoods. Lahat ng nakita, kinain, seafoods. And being a mom of 9 kids, ako rin po yung taga-ubos ng pagkain ng mga natitira ng bata. Kaya naman po lumobo ng lumobo. And ang masaklap, tamad mag-exercise. So, ang exercise lang sa akin, hindi ko siya priority, yung ganun po ba. At saka talagang dahil dyan sa mga nangyari na yan, dahil sa aking lifestyle, naging obese po ako, lumobo ng lumobo, at napaka-uncomfortable. Sobrang daming discomfort na nararamdaman, konting kilos, hingal na hingal, madaling mapagod, at saka kahit natulog ka, pagising mo, masakit ang ulo mo, parang gano'n, para ka hindi nagpapahinga, gano'n, wala namang ginagawa. So, yan po, yung mga issues na yan, na talagang hindi ko nagustuhan, kasi nga, yung as a mother, hindi mo man na magawa yung dapat mong gawin, at saka, ang dami ko pang sanang pwedeng magawa na nahihinder because of those things. So, talagang yung pakiramdam na yan, ay naging dahilan para naman ipursige ko yung pag-take ng Herbalife Nutrition, pagsunod sa aking coach sponsor. Talagang dahil dyan sa pag-inom ng Herbalife Nutrition, hindi lang po nabawasan ng timbang. Yung pong aking immune system na very low, naging maganda. Na ngayon kahit sa kainitan ng panahon, talagang yung dating palagi akong parang yung ilong ko na palaging barado, nawala po yan. Yung pagtulog, napakaganda na po ng aking pagtulog. So yan ang isa sa mga, hindi lang isa, ang maraming nangyari po sa akin. At dahil po dyan, dahil family, gano'n na rin po ang nangyari. Yung lifestyle po na naituro sa akin ng Herbalife Nutrition, na i-pass on din po namin sa mga anak. At least aware yung mga kabataan na what to eat and what not to eat. Yan po. Dahil din sa amazing products natin net at sa guidance ng aking coach sponsor na si Robert Jimenez, talagang na-involve po kami sa community sa Herbalife community, lalo-lalo na dito sa VNC, na talagang nagkaroon ng another family, bagong kapatid, kaibigan. Yan. Tapos, maraming napuntahan po ng mga trainings na talagang hindi lang po yung physically change tayo, yung health natin ang naaayos, kung hindi, totally pati yung ating personality na babago, di ba? Yun ang maganda po dito never ending learning. Kaya naman
Sabi ko nga, excited kang mag-60 kasi for sure, when we have Herbalife Nutrition, pag tayo ay nag-senior, hindi tayo kamukha doon sa mga iba na malilimutin na, hindi na makaalala, pero when we're 60, mas active tayo, mas healthy. At yung ating senior discount, hindi natin gagamitin sa ospital. Kung hindi, sa bonding with the family. Yan. So talaga namang naging ano tayo, nakatulong pa tayo sa community natin. And at the same time, yung family natin natutulungan din po sa ating may pangkabuhayang package din po. Yung po ang maganda ito. May business ka na, healthy ka pa. That is why we really love Herbalife. So this morning, pag-uusapan po natin napakagandang topic na napapanahon nga sabi ko kanina dahil sa ating nararamdamang experience dito sa summer natin na sobrang challenging yung klima. So sa dito, how to hydrate fast and what liquid counts as water intake. Ito po ay isang article na sinulat ni Susan Bowerman. Siya po yung ating Senior Director sa ating Worldwide Nutrition Education and Training. Okay. So sabi ni Susan Bowerman, kung tayo daw ay nag-exercise o kaya nag-workout, nag-walking, nag-jogging, ganyan, kailangan talaga na mag-rehydrate, uminom ng tubig, palitan yung lost fluid na nawala during exercise kasi di pinapawisan tayo lalo na kung katulad ngayon na very hot yung panahon, summer ngayon, so kailangan natin ng mas maraming fluid na replacement fluid intake. So ngayon daw meron siyang suggestion mga healthy and quick way para tayo ay ma-rehydrate para yung ating health goals mas madali rin nating ma-achieve. Yan. Okay. So sabi niya, yun daw sinabing maraming tubig. Ano ba na karaming tubig yung kailangang inumin natin? So as a general rule, sabi niya, according to the Institute of Medicine, ang nire-recommenda po sa mga kababaihan ay 11 cups ng tubig or 11 glasses na tubig at 15 naman sa kalalakihan. Pero yan din naman po ay depende. Siyempre, mas matangkad, mas malaking tao, mas nagde-demand po ng mas maraming water. Kung ikaw ang depende rin sa ating physical activity, mas active, katulad ni Coach Cecil kanina, na every morning pa lang, ang aga-aga, naka 5 kilometers na, you need more water. Ganon po. So, mas maraming tubig na kumbaga yung input tsaka output natin, yung pagpapawis, hindi lang naman po kasi sa pagpapawis nawawala yung tubig sa katawan. Maraming paraan po, yung pag-ihi natin, ganun din po. Iinom tayo ng tubig na pampalit para hindi po tayo ma-dehydrate. So, meron po mga dahilan, bakit ba importante yung mag-hydrate tayo o palitan yung mga lost fluids sa katawan. Why hydration is so essential? Sabi daw, yung tubig kailangan for proper digestion and delivery of nutrients sa ating mga cells sa katawan. So, kailangan po natin, bakit yung mga tao, marami, di ba nagtataka sila, ang problema nila yung kanilang digestive health, hirap sila magdumi, tapos kain ng kain, hindi naman na parang wala siyang nutrition sa katawan. It's because wala po yung tubig na nagdi-deliver. So, para siyang delivery man sa katawan natin ng mga nutrition. It also helps regulate your body temperature. Napansin niyo po, pag sobrang init, di ba? Napakainit ng panahon, uminom ka ng tubig na may yelo, lumalamig yung katawan natin, bigla, parang napaka-presko, nagiginhawahan tayo. Kasi nga, yung temperature natin dati na sobrang taas or mainit, naaayos niya. Yan. Water acts as a shock absorber daw for the brain and spinal cord, and it lubricates joints and organs and tissues. Kaya minsan pag may aray-aray sa tuhod, ganyan, o ang ulo mo, medyo sumasakit ang ulo mo, tubig lang po pala yung kailangan. Minsan kasi dati, before nung hindi ko pa kilala si Herbalife, pag may masakit na agad, kunyari, konting masakit, iinom na agad ng pain reliever, which is bad sa katawan natin. Basta inom na lang na inom. Ang nangyari, because of sa mga trainings, mga katulad nitong nagtuturo sa atin, natutunan ko yung uminom ng tubig. So, plain water is very important po sa katawan natin. Yung plain water then is also helping na ma-maintain yung healthy mucous membranes, and it is a key component of lymphatic fluid.
thus supporting the health of our immune system. So simpleng-simple lang po yung mga mahina ang resistensya sa katawan, yung napakamurang tubig, madali, available agad, hindi mahirap hanapin. Yan po ay malaking factor sa ating kalusugan, sa ating immune system. Kaya pansinin nyo, yung mga tao hindi masyado nagiinom ng tubig, sila yung mga sakitin. Kasi nga, yung immune system ay bumabagsak because of lack of water. And ang isa pang maganda, yung maraming tubig daw po, tumutulong para ma-manage natin yung ating timbang. So it also helps in weight loss, in weight gain program, kailangan din po yan. So tubig lang po, kaya yung mga sinasabi na ang tagal ko na inom ako ng inom ng shake, bakit ganito pa? Maybe because kulang ka pa rin sa tubig, di po ba? So kailangan po balance of everything, kaya kailangan natin ng tubig. So nakikita nyo po sa picture, napakarami ng nagagawa ng tubig sa katawan natin. Pwede nyo pong picturean. Okay. Next po natin ay ito naman. Ito maraming concern, sabi niya, marami nagtatanong nito ano ba yung mga pwedeng sabihin what liquids count as water intake? Pwede ba yung kape? Pwede ba yung tsaa? Pwede ba yung iced tea? Ganon. So sabi ni Susan Bowerman, 70 to 80% daw ng ating iniinom na tubig should be provided by beverages. Yung ating fluid intake should be provided by beverages, and at least kalahati nung ating iniinom na yan sa maghapon ay tubig. So, ulitin po natin, kalahati ay tubig. And lesser contribution from tea, coffee, and milk at iba-iba pang inumin. Yung natitirang 20 to 30%, manggagaling naman yan doon sa mga prutas na at gulay na matubig. Ano ba yung prutas at gulay na matubig? Katulad ngayon, maraming pipino, singkamas, yan, pakwan. So, hindi po dapat mas marami yung makulay. Yung plain water po, mas maraming iinumin natin. Maraming tao nagtataka, many people wonder if drinking yung mga caffeinated beverages, katulad ng kape, yung tea, ang dami ngayong mga nabibili sa market na malalamig na yan, na mga iced coffee. So, kung yan ba ay pwedeng mabilang para doon sa kailangan nating tubig sa araw-araw. Yung good news, na pwede naman, kaya lang daw, kailangan moderate lang siya. Kasi hindi niya madideplete yung benefit ng tubig, ng plain water sa katawan natin. And isipin po natin palagi, yung mga colored drinks na yan na bibili natin sa market, ay may calories and sugar na hindi naman kailangan ng katawan natin. Na in fact, nakakasama pa kadalasan kasi marami ngayon yung mga artificial sugar na nasa palengke, nasa groceries, nasa mga drinks na nakikita natin, di ba? Nakalagay doon, zero sugar. When in fact, pag ininom mo, matamis-tamis. So, meron something, may chemical na kasama na nakakasama rin sa katawan natin. So, plain water is still the best. So ano naman yung mga signs na kapag tayo ay kulang sa tubig? So sabi daw ganon, pag nararamdaman mo, by the time na thirsty ka, yung parang nanunuyo-nuyo yung lalamunan, yun yung sign na ikaw ay nagsisimula ng ma-dehydrate. Kaya kailangan uminom ka na ng tubig. So kailangan din sa mga bata, hindi lang po sa ating adult, bantayan po natin yung mga anak natin, lalo na sa panahon ngayon. Importante po umiinom sila ng tubig kasi napaka-active ng mga bata. Di ba? Yung kilos ng kilos, laro ng laro. Hindi natin minsan napapansin, hindi na pala sila umiinom ng tubig. Yan. So ano yung symptoms daw, signs and symptoms? Yung ating urine, dark. So the color of the urine also, madedetermine natin healthy ba tayo. The darker your urine, may problema po. Pag lighter na siya, pag light siya, mas maganda po. Tapos nagkakaroon ng constipation. Yung bad breath po, hindi lang po sa hindi nagtututbrush. Kasama na rin po dyan yung kulang sa tubig. And muscle fatigue. Yung bang pagod na pagod ka, nakaupo ka lang, wala ka namang ginagawa, parang pagod na pagod ka, yung mga muscles, yung mga kalamnan, no, merong kumikibot-kubot na hindi mo maintindihan. Yun. Headaches kasi nga kulang sa tubig. So yun, yung hindi napupuntahan ng tubig, yung mga tamang parte ng katawan, nagkakaroon po tayo ng problema. At katulad ng mga nasa picture, ayan, marami pa po, even yung ating mata,
kakulangan sa tubig din po. Yung minsan yung parang gumaganong-ganong ka, merong makating-makati, tubig din po pala ang kulang din natin. Okay. So, kailangan natin ng, sabi nga, adequate water intake para maging maayos yung sistema ng katawan natin. Another question, yun daw pong sports drinks. Are sports drinks and electrolyte drinks good for you? Ito naman yung mga athlete, mga naglalaro, nag-exercise kasi 'di ba ang dami-dami mga nabibili mga drinks sa market na ngayon na iniinom ng mga atleta. Sabi daw ni Susan Bowerman, if you're working out, kung ikaw ay nag-exercise or nag-gym for longer than 30 minutes ikaw ay nandoon sa mainit na lugar katulad sa atin ngayon, kailangan natin na masuplayan yung katawan natin ng maraming tubig with more than just plain water, both during and after exercise. So, kailangan masuplayan natin ng hindi lang basta tubig. Bakit? Sabi niya, when you sweat, pag pinawisan tayo, hindi lang tubig ang nawawala sa katawan natin, kundi important minerals like sodium, chloride, and potassium na kailangan ng katawan, kailangan mapalitan sa ating katawan. These body salts, ang tawag sa kanila electrolytes. Kaya may tinatawag na electrolyte imbalance, naririnig natin yan. So these electrolytes participate in many body processes at especially important ito sa proper function ng nerves, ng muscle, ng heart, and the brain. Kaya nga minsan, di ba nakikita natin yung mga nasosobrahan ng exercise pero nagkukulang ng tubig, na-dehydrate sila, nagko-collapse, gano'n, nahihilo. So yung electrolytes daw can be replaced with specially designed sports drink that provide fluid and the right balance of electrolytes that have been lost during perspiration or yung sobrang exercise pagpapawis natin. Some even have provided carbohydrates which can be a source of energy during exercise. Another plus to sports drinks is their usual mild and slightly sweet taste that can encourage you to drink more. So marami tayong nakikita sa market ng mga drinks na yan na madalas iniinom ng mga nag-exercise para nga hindi sila magkaroon ng electrolyte imbalance. Ayan. Pero with Herbalife Nutrition, meron po tayo, ito po yung diniscuss kanina dahil sa ating ni Coach Cecil. So ito yung napakaganda sa atin. Meron tayo ng aloe na inaayos yung absorption natin, di ba? Para hindi tayo ma-dehydrate. So yung aloe na to, hinahaluan ng tea, pwedeng haluan ng tea para yung energy natin mas maganda. And also, masarap siya. Pwede mong lagyan ng twist, di ba? Katulad sa akin ngayon, ito, 1 liter to. Yung aloe ko, meron siyang tea, may chia seed, so may additional nutrient pa, di ba? So yung mga nagpupunta sa gym, don't forget, yung inyong water bottle, lagyan nyo po na po agad ng aloe and tea para hindi kayo ma-dehydrate pag-replace kayo sa fluids nyo. So sabi dito, how to hydrate quickly, creative ways to up your fluid intake. Paano ang gagawin natin? Yung katulad sinabi ko, di ba, lagyan ng konting chia para maiba-iba naman at maiba rin ang lasa pag may aloe. Kailangan daw alam natin na we should all know na pag uminom tayo ng tubig, hindi lang para makainom. Kailangan yung hydration natin tuloy-tuloy para maging successful yung ating ginagawa. Mas magawa natin yung goal natin, ma-meet natin ang ating goal. So, anong gagawin? Dapat daw, umpisahan mo yung araw mo with a big glass of water. Ganyan. Yan, big glass of water bago pa yung tea or kape mo. Yan. Sa akin, magkasama na kaagad dito yung tubig at saka yung aking tsaa. So, mabilis. So, tapos sabi niyang ganon, review the situation at work. Kung if you tend to spend a lot of time sa iyong desk, kung ikaw ay kailangan may tatrabahuhin ng matagal na ikaw ay nakaupo, itabi mo na. Katulad ngayon, katabi ko yung malaking tubig ko, so hindi ko makakalimutan yung pag-inom ng tubig. Nakikita mo kaagad, may reminder. Pag natanaw mo yung tubig, inom ka na kaagad. Sabi niya, if you are on your feet, o ikaw ay nakatayo o maghapon, lalakad ka, lalabas ka, make sure meron kang daladalang tubig mo.
Meron kang water bottle at huwag mong kalilimutan lagyan na agad ng aloe para sa absorption mo talaga. Maganda yan. So, mag-set din daw ng timer. Naalala ko nung araw, nung maliliit pa yung mga anak ko, yung asawa ko, nagpapa-alarm yan. Parang every hour, baga-alarm. Ibig sabihin, iinom ng tubig yung mga anak ko. So, iinom na sila. Maliliit pa sila ng ganon. Kapag ganyan, madedevelop po yung na habit sa ating mga anak. Kasi ang mga bata ay, sabi ko nga, active, busy sila. Hindi natin nila napapansin, hindi na pa sila uminom ng tubig. So, make it interesting. Add in citrus, herbs, fruits, or whatever na pwede mong ilagay sa iyong water. Katulad nga yung pipino, lemon, di ba nilalagay sa water? Makita natin ngayon yung mga water bottle may nakalagay na ganyan. Para merong konting lasa at na yung mga ayaw ng matabang na matabang ay mas lalong makainom ng mas maraming tubig. So sabi din ni Susan, include more watery fruits in your diet. Yung mga napapanahong prutas katulad ngayon, melon, pinya, singkamas, yung papaya pwede rin nga kasi ma-watery din siya. Yon, yung mga green leafy vegetable, yan, pipino. And consider also having soups. Palaging meron kang soup na sa yung every meal, before meals. Nakakatulong yan para ma-hydrate at mas mabusog tayo pag ganyan. At masasanay po yung mga anak natin. And remember, sabi niyang ganon, keeping yourself hydrated and rehydrating quickly after fluid loss can help your body maintain and perform the way you need it. So sabi nga, stay healthy, stay hydrated. Okay. And I hope may natutunan po tayo ngayon. Thank you very much po for listening. Back to you, Coach Jane.